Z News Catch Up. Pilipinas, narito ng mga tamang balita sa oras na ito. Nagsumite ng motion si dating Mayor Alice Guo para manatili siya sa Pasig City Jail Female Dormitory kesa ilipat daw siya sa Correctional Institution for Women sa lungsod ng Mandaluyong. Ito'y matapos siyang patawan ng guilty sa kasong Qualified Human Trafficking. Ayon naman sa PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission, sa pamagitan ng kanyang counsel ay nagsumite ng motion si Guo sa Pasig City Regional Trial Court Branch 167. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan po ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News Digital channels or accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Mga isyong ligat ay pag-uusapan, bibigyan daan, mga karapatang dapat ipaglaban, sasagutin ang katanungan ng mga taong naghahanap ng katarungan. Dito sa programa, Laban para sa Karapatan, kasama si Attorney Lorna Capunan. Laban para sa Karapatan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Laban para sa Karapatan. Attorney Lorna Patao Capunan with my co-host Jimmy Regalario. Good morning, Jimmy. Magandang umaga po. Tayo po ay magtatalakayan ngayon. Meron tayong guest na dating senador. Pwede natin pag-usapan ang mga pinaggagawa nila dyan sa Senado o ano man ang nangyayari sa ating larangang pampolitika. Yes, our guest today is a very busy person. He's going to join us on Zoom in a few minutes. And let me introduce him to you. Ang guest po natin ngayon ay si Senator, Chairman of the Philippine Red Cross, Richard Gordon. He has been Senator for 2 terms, 2016 until 2022 and 2004 to 2010 before that. No? Sa 12 years na yan, siya po ay naging chair ng Blue Ribbon Committee. So pwede natin pag-usapan anong nangyayari dito sa Blue Ribbon Committee. He also was Mayor of Olongapo from February 1988 up to 1993 and the youngest delegate to the Constitutional Convention. 24 years old lang siya, naging con delegate na. No? Hawak nila ang Olongapo noon eh. Tagal na mayor yung tatay niyan eh. Yes, unfortunately his father was assassinated. Andyan pa yung military bases. Yes. Malakas ang link nila dahil pro-American yan si Gordon. Yes, and we have with us, and he was elected mayor, Dick Gordon was elected mayor in 1980. Dito natin makikita yung mga good governance, accountability sa ang nangyari sa Olongapo City. No? Palapit po sa mic. And we have now with us, joining us on Zoom, none other than my chairman, the Philippine Red Cross, the best president we never had, Senator Richard Dick Gordon. Good morning. Lorna, good morning. Are you in your lucid interval? There's no such thing as the best president you never had. The best president we never had. Good morning, Chairman Dick. You've been through a very heavy week, no? I saw you both in the wake of Senator JPE. In fact, I'm supposed to be there right now, Lorna. Nakalimutan ko ngayon nga pala yung libing, pero hahabol ako pagkatapos ito. Thank you so much for accommodating us. At saka meron pa siyang, you spearheaded the wake of one of our longest volunteers in the Philippine Red Cross, Tita Rosa Rosal. How does it feel, before we go into the meat of the topic, how does it feel losing
good people? I'm sorry, how does it feel? Losing good people. Well, we see it every day. We don't see it when they die. We see good people turning bad, di ba? Yung nagiging corrupt, hindi mo akalain. And you see good people that you don't really appreciate because you tend to look at one photograph or one episode or one chapter or even several episodes and we draw a totality of the individual. Sino ba hindi nagkakamali? Sino ba tama lahat ng desisyon? That's why I think we should be more circumspect. As sinasabi ko nga, nung nagsalita ko, there's no more harmony in our country. Badyahan na lang ng balahan, batuhan na lang ng batuhan. And what is kulang is yung analysis. Kailangan ma-atras tayo, ina-analyze natin ba't nagkagano'n ng desisyon. At sabihin na lang, masama lahat ng binoboto natin. Hindi. Mali yung binoboto natin dahil hindi tayo nag-iisip. Tanggap na lang ng tanggap. At hahabulin na lang natin. Pag binoto natin, babatuhin naman natin. So, it's a vicious cycle. Hindi na tayo tumitigil dyan. Every president in the past, say President Garcia had one paho. Palagi may inaatake. President Quirino had his golden Enrolla, di ba? Maraming issue lahat. And we tend to do that. Isang issue lang, ikakahon mo na yung tao. Hindi na talaga makakagalaw because minarkahan mo na kurakot ka agad. Kurakot exists, like my cousin Cardinal Tagle tells me all the time and he gets mad when I say we have corruption. Sabi niya, mas masama ang corruption sa buong mundo. And to my mind, we should not gloss over it, but we should analyze how we can better our lives and get rid of those who are corrupt. But speaking about corruption, at sinasabi nga nila, it's nothing new in the Philippines kasi sabi niyo nga, Senator Dick, nangyayari naman sa buong mundo. Pero sa buong mundo, may talagang tinatanggal sa public office. Merong mga prime minister, presidents, first ladies na talagang kinukulong at binibigyan talaga ng mabigat na sentensya. Do you see that? Do you see that happening here? Especially in Korea. Tinatanggal nila yung mga nagwawalang yung mga presidente nila kahit na wala na sa pwesto, hinahabol nila. But also in Japan, you remember Tanaka, he was head of the Liberal Democratic Party. Ang tagal-tagal bago siya nahuli. And there are a lot of other things happening in the United States. Even now, you see Trump accepting a jet from Dubai, is it Dubai or Qatar. Qatar, no? And yung kanyang mga kamag-anak, sabing ganun, nagninegosyo doon. So sa akin, it's good to be alert, but it's not good to be bato tayo ng bato. Kaya tayo hindi na nakakahuli, wala na yung focus natin. Basta akala natin, pag binato na natin, okay na yan. Pag tumagal, masama na ang gobyerno. But you and I are lawyers. You know that we have to gather the evidence. No one is more frustrated. I was the longest serving Blue Ribbon Committee. And if you look at all my Blue Ribbon Committee reports, nakalagay doon dapat i-prosecute o ilang mga presidente. No exception. Lahat ng kinakasabi ko, may ebidensya, abulin lang natin. But nobody makes the system work. Nobody enforces the law. And that is where the problem lies. Okay. Jimmy. Ito po si Jimmy Regalario, co-host ni Lorna Kapunan. Dick, yung analysis ng problema ng lipunan ng Pilipinas ay nag-i-stem dun sa mag-uumpisa sa eleksyon, di ba? Kung bakit corrupt yung mga politicians. Nag-uumpisa pag sa botohan na, yung kampanya pa lang, nanghihingi talaga ng pera yung tao That's correct. Magkakampanya ka, naka-beg sila. Kung wala kang lagay, hindi ka nila papansinin o hindi ka nila iboboto. Bakit ganon? Dahil yung economic situation, talagang gipit na gipit yung tao na kung anong oportunidad, yun ang dadambahin nila So, anong tingin mo ang ugat ng problema ng Pilipinas? Naging senador ka at baka maging senador ka pa ulit. Ayoko na. Tama yan. Pero alam mo, hindi natin pwede sabihin simplistically na poverty lang. Tingnan mo, nawala yung party system natin Wala nagbe-vet ng mga kandidato. Kahit na sino pwede lang kumandidato. Pag mayaman ka, kakandidato ka, may pera ka. Pagka popular ka, artista ka, pwede ka kumandidato. Hindi nakikilatisin yung kakaya mo. Nung araw,
nagkakaroon ng convention ang mga meron ng bilihan doon. Pero kalimitan, di ba kayo nagtataka? Noong araw may mga Diokno, may mga Recto, may mga Laurel, magagaling yung mga senador natin noong araw because yung party system was working. It's not perfect, but it was working. Nave-vet yung mga leaders. Ngayon wala nang vetting kahit na sino, dahil wala nang party system halos. You can see that in the party list. Ang party list lumalabas ang pinakamaraming kurakot na napapasok nila dahil yung dating mga contractor gumawa ng sariling party list at yung party list ngayon, yung binibigay nila sa congressman dati, sa kanila na napunta at ngayon talagang matabil. Bilyon-bilyon ang kinukuha nila. And that's a fact. Nakikita naman niyo yan. That's why there are really cracks in the system. And the problem is also, we have too much noise and very little penetration of what must be done to prosecute the people. Nakita niyo yung pagsasagaan natin, Lorna, kasama kita sa Red Cross, nakikita mo, hirap na hirap ako nung araw, talagang hanggang madaling araw, naghihiring kami para hindi ko titigilan pag nahuli ko talagang tutuloyan ko na yan. Doon lang sa Farmally, basahin lang ng ombudsman yung aming report, andun na lahat ng ebidensya, andun na lang yung admission against interest ni President Duterte, andun na yung bakit sila nagbigay ng kontrata sa isang 625,000 peso corporation na binigyan nila lang at the very least 12 billion pesos. Hindi pa tayo natapos doon, di ba? At makikita mo, ang binibigyan nila yung mga parang mga banyaga at natutulog yung AMLA. Nagbibigay yung land bank ng bilyon-bilyon sa mga binabayad tuwi-tuwi na. Nakikita mo, tahimik yung ombudsman. Pero mo, sa isang linggo, nagpalabas sila ng 3 billion sa isang beses, tapos sumunod na naman the following week ng 2 billion. So sa loob ng kulang-kulang 2 linggo, napapalabas ng bilyon-bilyon sa lapit. So doon lang, tulog ang mga sentinels natin yung nagbabantay. Ayaw nila, kasi inaalala nila, baka ayaw ng presidenteng i-prosecute yan. Baka bata ng presidente yan. Yan ang problema. Hindi, yung dinedireksyon ng tanong ko, ang problema kasi, tingnan mo yung unemployment rate, ang taas pa rin, no? Tapos yung halaga ng bilihin, hindi maabot Yung halaga ng piso yung bilihin na pinapasa ng tao. Pangalawa, talagang nahihirapan. Ang laki-laki ng yung poverty line. At talagang lumaki yung mga mahihirap at ang pinag-uusapan ngayon kung paano kakain ng isang beses, isang araw. So if that is the case, ba't hindi makaahon? Ngayon, pagdadating ang eleksyon, kaya ako hindi ako nakikinig ng mga talumpati ng mga politiko Dahil ang pinag-uusapan kung paano magpagwapo, yung mga artista, inaamin na rin na nahihirapan na sila sa pagpapaboto dahil sikat sila. Ngayon, gumagamit na rin sila ng pera to become a barangay captain. Kaya imaginein mo, yung mga lalaking barangay, gumagasta pala ng 1 milyon yan. To become a councilor, councilman. Tapos, yung councilor, 7 million. Yung alkalde, Quezon City, Caloocan lang milyon-milyon ang ginagasta. Magkano lang ang sweldo ng mga yan, di ba? Doon pa lang sa umpisa, makikita mo nang magnanakaw Pero ang punto, tuloy pa rin ang eleksyon. Pero walang nagsusuri kung paano pauunlarin yung ekonomiya. At wala rin nagsasabi kung ano ang yugto ng development, yung stage of development ng economy na hindi umangat. No? At yung mahirap dati, mas mahirap pa ngayon. Yung mga dating nakaka-survive, umihirap. So, in effect, yung ekonomiya, bakit walang nagbipresenta ng isang konkretong programa na itong programang ito ay nakabatay dun sa kalagayan ng ating ekonomiya at pwede nating itulak para magkaroon tayo ng magagandang batas na magdi-develop ng ekonomiya. Ano ba ang tingin mo sa ekonomiya natin, Dick? Well, Jimmy, sinabi mo is what every Filipino is saying. We know what we do not want. But we don't know what we do want. Ang high prices, bata pa ako, issue na yan. Ang rice prices, takot lahat ang presidente dyan. Pag may pumila sa bigas, takot ang mga presidente dyan. Kaya we reduce it, tawag natin sa Latin dyan, reductio ad absurdum. Absurdity na. Sinasabi na natin yung talagang
Yan ang sakit natin, ang sakit natin. Well, let me give it to something. Nung ang bata tayo, ang dollar 2-1. Magkano ngayon? 59-1. Nung bata tayo, we were Asia's best airline. We had the best education. We had the highest literacy rate in Asia. Makikita mo, nung bata tayo, nag-host tayo ng Asian Games. Pero when you consider Japan, nabomba na sila after 20 years of good governance. And dahil sabi ko, you need 20 years of good governance, continuity, nakapag-host na sila ng Olympics. And then another 20 years later on, or more or less, nag-host sila ng pangalawang Olympics. Ganito rin ang Korea. After the Korean War in 1988, after the Korean War, di pa tapos yung gera nga eh. Armistice lang yan nandun. They hosted the Korean World Olympics, di ba? Yun ang mga batayan na talagang umaasenso. Pero tayo, pababa eh. And nobody stops it. Ayun ang dapat pag-usapan. Di ba? Bumaba yung ekonomiya. Sabihin mo doon sa mga tumatakbo, doon sa iyong partido, o kayong mga nasyonalista, pinababa nyo yung ekonomiya. At hindi ko sasabihin, nahihirapan lang tao. Talagang nahihirapan lang tao. Pero wala kayong ginagawa to prevent. Meron tayong mga import substitution. Hindi rin nag-work, di ba? Wala talagang continuity sa programa. But little Singapore, with 2 million people to start with, bakit sila, meron silang mga submarines, meron silang mga F-16 jets. Bakit maganda ekonomiya nila? Bakit full employment economy sila? Ngayon, mga 8 million na sila. Tayo, kung talaga tutusin, para tayong China na maliit, ang population natin 111 million people, ang China about 1.5 billion, 1.3 billion, pero makita mo, ginagamit na yung population nila para lumakas. Ganoon rin ang India. Teka, nabanggit So, mo yung... ang sistema is talagang bumoto tayo ng mga kalidad na tao na marunong. Na hindi nakakaintindi ng ekonomiya. Hindi yung magbibigay sa atin ng salapi. Hindi, ngayon, balik tayo sa binanggit mo, yung import substitution. Ang nag-implement niya, si Garcia lang eh. Yung 4 na taon ni Garcia, nagrehistro tayo ng 12% growth rate and above. Doon lang nagkaroon ng nagsimula, may austerity pa eh, di ba? Pero ano yun, import substitution, Ano Filipino, nangyari? sandali. Ilalong Filipino sumama eh. first policy. Anong tanong? Natandaan Ngayon ko ang tanong ko, bakit hindi tinuloy yun? Nung pumasok si Macapagal, tinanggal agad yung Filipino first policy o yung import substitution, ipinalit niya, decontrol. Sige, tambakan nyo kami ng mga produktong gawa ninyo at isasara namin yung pabrika namin. Jimmy, yun ang ibig sabihin nun eh. Madali lang. Pinaalis ang base, di ba? Yes. Daming trabaho doon. Yan ang nagpaaral sa akin. Meron kami mga restaurant. Nagdinegosyo kami dahil maganda yung patakaran. May mga trabaho. May mga pera tao. May pambili. Biglang inalis yung base. Pagkatapos, the previous year, pumutok yung pinatubo, naghirap lahat kami. Anong ginawa namin? Tumulong ba ang gobyerno? Sinabi ko nga sa speech ko, nakakaintindi lang ng Freeport noong araw, si Enrile na nagpaalis rin ng base. Pero binawi namin. Ginawa namin yung pangarap ko na Freeport na matagal ko na sinasabi. Ginawa natin yung Freeport. Wala pang 6 na taon, ang dami ng trabaho sa Subic. Tuloy-tuloy. O tapos anong ginawa? Tinanggal ako ni Estrada. Umalis na rin yung FedEx. Umalis na rin yung Coastal. Marami na rin umalas. Kumalas sa Subic. Bakit? Nakikita, hindi talaga diretso yung patakbo. Yung matino, tatanggalin. Yung mga dapat gawin, pagpatuloy gagawin. Sinubukan kong gawin ni Riel, senador ko. Hindi lang. Ang Clark, sinama natin, lumakas, di ba? Dinakaw yung Clark. Ikaw ba may nakita kang nakulong doon sa pagnanakaw sa Clark? Hayagan, ninanakaw, harap-harapan. Wala. Pero napaganda rin natin yan. At pagkatapos nung ako'y senador na nga, meron ako ng rich bill, yung talagang buong Central Luzon gagawin nating Freeport. Ginagaya ko lang naman yung ginawa ni Deng Xiaoping eh. Inumpisa ni Deng Xiaoping na maging negosyante yung mga komunista, tinayo niya yung Shenzhen at tabi ng Hong Kong. At naging Freeport, special economic zone yan, dumami ang negosyo dahil mura ang sweldo ng tao, pinagtsagaan nila mura yung sweldo, dumami nag-invest, katulad ng Vietnam, dumami nag-invest. Samantala tayo sa Pilipinas, hindi tayo makapagtiis ng konti, bumagsak tayo.
wala na tayong pinagmamalaki ngayon. Yun ang walang consistency sa policy. It's good, Policies are Senator meant to Dick. be broken. Yan ang problema. Magaling na wala sinabi mo, nagbabatay. Chairman Hindi Dick. nga Chairman Dick, Senator Dick, it's good that you mentioned you were mayor, elected mayor in 1980, no? At dyan natin nakita yung mga good governance, no? Because ngayon, ang tendency ngayon is nagre-rely tayo sa mga congressman, kontratista, senador, when really we should strengthen our local governments, no? Kasi sa budget na yan, parang hindi ata kinonsulta ang mga local government. Hindi naman kailangan ng dam, hindi naman kailangan ng bridge, hindi naman kailangan, pero binibigyan ng mga budget kasi mga distrito nila. You were in 1983, Olongapo became a highly urbanized city, no? What lessons can be learned from what you did in Olongapo in terms of strengthening local government units? Well, pinakita lang natin sa tao that you can have good governance, you can have good peace and order. Ginawa kong volunteer yung mga tao sa yung neighborhood watch. Lahat ng vendor, pinagtinda ko, basta naka-uniforme kayo, maglinis kayo sa kalye ninyo, walang manguhuli sa inyo. Lahat ng mga driver naka-uniforme, walang manguhuling bat sa mga tricycle, at jeepney driver naka-uniforme, may kanya-kanyang linya, walang agawan. May kulay di ba? May body number, may accountability ang tao, may accountability ang gobyerno. At pagkatapos sabi ko, pagiging Freeport tayo. Pati sila nag-rally inalis yung base. Nagpunta kami sa Senado. At doon namin nakuha yung Freeport. Pero ibig sabihin, people must always be part of the process of change. Tama ka. Alam mo, magsasabit ka ng program dyan sa Regional Development Council. Isasabit yan sa NAP, sa NEP. Pero kung mahina ka, wala kang senador na bakar, wala kang congressman na bakar, meron ka lang, hindi lalabas yun. Ang lalabas, yung gusto nilang project na may kickback. May kickback. Kaya yun ang nangyari, nawala na yan. So, ibabalik mo yan, higpitan mo, sino nakapirma dyan? Hindi binapansin yun Wala na talaga Tignan mo, tatanda mo, yung Kalumpit, bumabaha. Bumaha sa Central Luzon. Humupo na lahat. Nakalimutan nila yung... Ako di ko nakakalimutan yun. Hagunoy, Kalumpit, palaging baha. Pinadala ko yung Red Cross natin, yung ERU natin. Hanggang leeg ang tubig, baha pa sila. Sabi ko, paano? Hindi umaalis ang tubig. May mga flood control, bulubal. Hanggang ngayon, baha pa sila. Sa totoo lang. Sa totoo lang, ang nangyari, nung makita siguro ni President Marcos yan, nagalit na siya. At 3 days later, sinabi na niya, ito tinutungtangan ko. Itong project dito sa Bulacan. Dapat may project dito at nakalagay dito, bayad na. Binayaran na, pero wala siyang nakitang infrastructure na naitayo. Bakit kailangan pa ang presidente? Paludan tinatanong ko, nasaan ang COA? Hindi nyo binabantayan? Binabayaran nyo? Hindi nyo binabantayan? Wala pa palang project? Sasagot yung engineer, hindi ko naman lahat makikita. Sila ba ang ulo mo? Meron ng mga drone ngayon. Kung tamad ka, bumili ka ng drone, makikita kung ginagawa yung project o hindi. Wala Talagang ang hinahabol, yung sunggab sa kwarta. Hanggang ngayon, ang DPWH na ang naging kongreso. Sila na nagsasabi ng mga project, kahit na ghost project na nababalahan nila at hindi na hinahanap. Yun ang problema. Walang enforcement tayo. Ngayon lang tayo sakali, may makulong. Pinagdadasal ko, makulong yung mga malalaking sinasabing senador, congressman, at bilisan dapat ng ombudsman, bilisan ng Sandigan Bayan, na may makulong. Pag may nakulong dyan, talaga, tignan mo, mag-uumpisan tumino yan at kung continue mo yung ganyang bagay, magbabago ang Pilipinas. You have said in one of your interviews recently na yung committee na create ng Pangulo, paper tiger, no? Paper tiger. Yes. Kasi wala naman talagang kapangyarihan. The ombudsman himself, kagaya nga sinabi mo, nung nag-investigate, when you investigated formally, you had enough evidence. You had enough evidence for the ombudsman to indict the president himself, no, si President Duterte noon. Ang problema, mga appointed officials yan We had an ombudsman who was then an appointee of President Duterte and dropped him from the case. Kasama niya.
ka-fraternity niya, wala talaga magbabantay. O nga, itong ombudsman, malakas ba ang piyansa because he has mentioned publicly that he will open the family case, no? And look into the evidence of your Blue Ribbon Committee. May mangyayari Yes. kaya? In fact, I already met with him. And in fact, the President reached out to me already na kung pwede, tulungan ko sila sa family. Sabi ko, andyan naman na lahat yan. Si Senator Recto, kasama ko. Senator Recto signed, although he did not agree that President Duterte should be included. Pero pumirma pa rin siya. Whether we disagree or not, i-file natin. Because hindi nangyari yon kung walang pahintulot si Duterte. So, sinasabi ko lang, ituloy sana nila yan ngayon at sigurado may mahuli. Ano mga banyagaan na kinabang Kompleto tayo sa litrato na nagpunta pa sa Davao. Kompleto tayo sa litrato, magkatabi si Michael Yang at saka si Presidente Duterte. At pag sinabi ng Presidente, kaibigan ko yan, matino yan, takot lahat. Kaya pag binigyan ng kontrata, hindi na nagko-question yung mga PSD yan. Paano magko-question yan? Barkada nila yung nilagay doon. Sila Bongo, nilagay yung sila Lao, nilagay lahat yung mga tao nila doon. Si Leong. O tapos nakalawas pa isang Chinese, nasa Dubai, nagbibili ng property doon. Tinatawanan tayo, walang nangyayari. Kaya kung mahina ang tao at hindi susuporta, abay pati hanggang ngayon pag lumalabas ako, minumura pa ako ng mga tao. Ako raw ay enabler ni Duterte. No, I see it. You know me, Lorna, pag nakita ko mali, sasabihin ko. Pero kung sasabihin mo, sige, prosecute mo kaya walang katibayan, hindi ko kayang gawin yun. Yun ang bedrock ng democracy. You have to have a day in court, papaliwanag mo kung paano talagang hindi ka guilty o guilty ka, malalaman. Ang gusto nila porque Duterte ayaw nilang galawin. At pagka hinahabol mo, titirahin ka. Ganun talaga Hindi ako maangal. Yan ang democracy. But, kung hindi gumagalaw yung dapat na kinuukulan, dapat tanggalin ng Pangulo. Paano tatanggalin yung Duterte? Tao niya yun Sabihin mo, galing sa Supreme Court yun. At ngayon na naman, kaibigan natin si Justice Bersabin, I hope he's really not guilty. Chief Justice yan. Pag nagkaroon ng guilt yan, bababa na naman ang moral natin. I don't think he's part of it. Baka yung apo niya pwede. Pero sa tingin ko, makakasakit yan. Kaya dapat talaga, mabilis ang tao. Hindi lang yung patalsikin to. Hindi Huhukay ka talaga para makuha mo yung ebidensya. Pag hindi mo hinukay yan, wala kang ebidensya, hindi guilty yan. Sapagat madaling magsabi not guilty kung walang ebidensya o kulang ang ebidensya. Napakadili nun. Alam mo na yan, you're a crackerjack lawyer. Pag magpa-file ka ng kaso, kailangan kompleto ka sa ebidensya. What is the Blue Ribbon, before we go into a break, what is the Blue Ribbon Committee doing right or doing wrong? 12 years kayo sa Blue Ribbon Committee. I have no problems with Ping Lacson. Ang problema ko, may mga nanggugulo doon na talaga nagdo-lawyer for some of the people who are being investigated. At nilagay talaga yun para manggulo. At nakita mo na, pati asawa niya, tinamaan, di ba? Wala pa rin nangyayari. Babait nga si Ping Babait yun Kung ako yun, at saka, I think, tama ba yun? During his time, Senator, during his time, hindi kumuha yan ng pork barrel, hindi kumuha yan ng allocation, no? Well, that doesn't necessarily mean that that is right because you're depriving your constituents of projects. Kaya, yung hindi mo kinuha ng iba. Tama rin, Tinakaw ng iba. Di ba? Okay. Ka-Jimmy, may tanong ka. Hindi, yun nga yung ugat ng, wala kasing walang nagpapaliwanag nung anong ugat na yan ng kahirapan. At ano yung dapat na solusyon. Hindi na-improve yung economy. Closer to At them. dahil hindi na-improve yan, pasama yung takbo ng utak ng tao. Survival yung instinct Kasi, o pagkatapos, pag pinapili mo yan kung sino ihahalal niya, hindi niya alam kung sino yung matino at kung sino yung gago. O kaya, ang lahat ng napupunta sa gobyerno, karamihan, gago. O, di ba? tama. Jimmy, let me just tell you. O. Subukan mo mag-mayor. Isang araw, lahat ng tao may trabaho. Lahat ng tao sa lugar mo may trabaho. Biglang isang araw, umalis ang Amerikano, walang trabaho. Hindi lumakalakad yung bayan. Mga driver ng jeep, ayaw na magmasada. Walang sasakay, walang pambayad. Pero binuhat namin ang aming sarili. Nung makuha namin yung legal system na gusto natin, nag-volunteer ang tao para hindi manakaw. Hindi katulad ng Clark, ninakaw. Nagbantay sila ng bahay.
Walang nagbaklas ng mga inodoro doon. Walang nagtanggal ng mga gamit ng mga Amerikano doon. At yun ang ginamit kong puhunan para sabihin nyo, o tingin nyo ito mga tao ito, walang sweldo ito. Alba, inakusa pa ako na exploitation raw ng volunteer. Manigas kayo, kako. Pinapakita ko sa mga tao, ito mga tao ito na wala ng trabaho, dapat galit sa gobyerno, nagsakripisyo, nakikita nyo, diyan mo makikita, tapat ang Pilipino, ay dinagdagsaan ng mga bumisita sa amin, hanggang si Margaret Thatcher, di makapaniwala, nagpunta doon. Di naman siya kasama doon. Lahat ng presidente, may mga litrato ko, makikita mo naman sa opisina ko yung mga nagpunta doon eh. At nakita, paano mo ginawa yan? Yan ang tinatanong. Hanggang ngayon, sa Red Cross, nagpupunta yung mga ibang bisita ron. Sinasabi, paano mo nagawa yung mga volunteer sa Red Cross? Kailangan lang talaga, bibigyan mo ng paniwala yung mga tao na yung gagawin nila magagawa. Dati wala tayong payloader. Ngayon meron. Dati hindi natin kaya yung COVID, nagawa natin. Ngayon meron tayong mga rubber boat, meron tayong embarko nga natin, binigay pa natin sa Coast Guard. Hindi, binanggit mo yung success. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Okay. Maganda yung topic natin, volunteerism na nangyari sa Subic. Pag-usapan natin after our station break. Baka yan ang solusyon ng bayan natin. Make everybody volunteers. Station ID muna. Oras, ang oras natin ay alas 11:34 ng umaga. Narito tayo sa DWIC. Laban para sa karapatan. That time pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Tikman ang mga natatanging putahe ng Bacolod na tsak na mapapabalik ka sa sobrang sarap. Una na dyan ang chicken inasal, ang tanyag na inihaw na manok ng Bacolod. Binabad sa espesyal na timpla ng kalamansi, suka, bawang at atsuete. Pagkatapos ay inihaw sa uling for more tasty and savorable experience. Sunod dyan ang piyaya, isang matamis na flatbread na puno ng muscovado sugar. Perfect bilang merienda o pangpasalubong. Ang kansi naman ay isang mainit na sabaw na combination ng bulalo at sinigang, gamit ang batuan bilang pampaasim at karaniwang may laman ng baka at bone marrow. Ang KBL naman o kadyos, baboy at langka, isang tradisyonal na ulam na may pigeon peas, baboy at langka na may natatanging asim mula sa batuan fruit. At ang huli ay ang Napoleones, isang masarap na pastry na may manipis na mga layer ng dough at matamis na custard filling, pinatungan ng sugar glaze para sa dagdag na tamis. Kaya't wag nang palampasin pa na matikman ang mga natatanging putahe ng Bacolod. Kaya't tara na at lasapin ang mga ito sa inyong susunod na food adventure. At yan ang ating highly recommended. WIZ News Catch Up. News Catch Up.
Pilipinas, narito na mga tamang balita sa oras na ito. Hinamon ni Congresswoman Leila de Lima ang Office of the Ombudsman. Napaspasan ang pagsusuri sa inihaing ebidensya ng DPWH at Independent Commission for Infrastructure laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Para kay de Lima, dapat pabilisin ng Ombudsman ang iba pang proseso at tiyakin na matibay at suportado ng malalakas na ebidensya ang mga isasampang kaso. Gid pa ng kongresista, hindi dapat pinapaasa at pinapaikot ang publiko, lalo't ang taong bayan daw ang ninakawan at nagdurusa sa mga nagbulsa sa kaban ng bayan. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News website, DWIZ News app. Ako po si Gilbert Perdes. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sama-sama sa arena. Arena Plus. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Cebu Pacific. Let's fly every Juan. Laban para sa karapatan. Kasama si Attorney Lorna Capunan. Laban para sa karapatan. Balik po tayo dito sa Laban para sa Karapatan. Attorney Lorna Patao Capunan with my co-host Jimmy Regalario and our honored guest today, Senator Richard Gordon, Chairperson Blue Ribbon Committee for the last 12 years and now Chairman of the Philippine Red Cross. Bago po tayo nag-break, pinag-usapan natin ang volunteerism and how it has worked in Olongapo and how it probably should be the solution to our country's problems. No? Kasi nakikita natin, Jimmy, yung mga groundswell ng mga nagbo-volunteer, yung mga pumupunta sa rallies. No? Ilan ba yung number niyang volunteers niya nationwide? Chairman Dick? Yes. Yeah. Well, of course, volunteerism is very, very important. Wala tayong revolusyon kundi nag-volunteer sila Aguinaldo, sila Bonifacio, si Rizal, nag-volunteer. Lahat sila, inaharap nila yung kanilang pag-iisip. Bago tayo pumasok dyan, gusto ko lang sabihin kay Jimmy, halimbawa, kung tatakbo si Jimmy o tatakbo ka Lorna, tatakbo ako, pagtakbo mo pa lang, sasakmalin ka na kagad Anong tawag doon? Hindi ka makakatakbo senador kung wala kang advertising. Tama. Tama. Social media ngayon. Yung advertising mo lang, pera na yon, di ba? Malaking pera yun, milyon-milyon yun. O saan ka kukuha ng pera? Pag binigyan ka ng kaibigan mo, kumatino, okay ka. Pag binigyan ka ng taong may pag-asa na papalitan mo yung binigay niya, yari ka na. Yan yung tawag natin regulatory capture. Tama. Yan ang problema sa very beginning dahil ang partido tamad mag-raise ng pera, nagkakaroon ng personal connection yung mga magwawalang ya, gagamitin yung politika para makakuha ng kurakot sa gobyerno. Iba na nga ang ginawa nitong mga ibang mga party list Dati-dati nagbibigay sila. O, pagbigay tayo, pag nanalo yun, bibigyan tayo ng project. Aba, hindi na ngayon. Tayo na ang tumakbo. Kaya makita mo, ang mga, tingnan mo na lang yung mga bahay. Ang lalaki ng bahay, may mga aeroplano. Lahat yan, may mga kaya. Paano yung mga contractor yan? Yan ang third tier of government. Senate, congressman, at saka yung mga contractor. Yan ang problema natin. Madaling ituro yan. Pangalawa, makikita mo rin yung mga sinasabi kanina, narinig ko si kaibigan natin si Laila, bilisan raw. Abay, Lorna, pareho tayo abogado. Naghahanda tayo ng memo of facts and authorities. Yung mga testigo, handa mo, yung mga ebidensya mo. Pagka nagkamali ka dyan, na-dismiss, wala na. Hindi mo na mauuli dyan pag na-dismiss, di ba? Guilt beyond reasonable. Hindi mo na-prove guilt beyond reasonable doubt. Kaya dapat, ngayon, ang sinasabi ko, tanungin kita, sino ba ang nagsuplong dito sa mga senador? Di ba sinagaw sila Joel Villanueva, nung engineer ng Bulacan, di ba? Sinigaw si Estrada. Hindi ko sinasabing guilty yan. Pero may testigo ka na di ba? Meron pang pinapakita silang mga papel na tinanggap. Pati yung kaibigan natin, si Cheese, tumanggap. Ang dami nila sinasabi. Para kung ako sa kanila, i-file na yung kaso, iharap yung testigo, makikita ng tao na seryoso, at kung makukonvict,
Huwag naman magalit sa akin. Talagang gano'n, kung may kasalanan ka, makukonvict ka. Kung wala kang kasalanan, hindi ka makukonvict. Pero kailangan ihanda ng maayos yung kaso sapagkat kung moro-moro yan, ipapile pero walang pag-asa manalo, that's a bigger injustice to our people. Maraming nagsasabi, well, we've heard the ombudsman no, na he gave himself a deadline of December 15 na may warrant of arrest na. Ang sinasabi niya, hindi plunder ang ipa-file niya, malversation. Tama ba yun? Because it is easier daw to prove. Well, yun ang sinasabi, take the line of least resistance, di ba? Dahil plunder, talagang handaan mo yan na nakuha niya yung ganun kalaking pera, di ba? Plunder na talaga. Trillion, billion. Ito, same na sabihin ko. Tumayo si President Marcos sa ilog. Walang project, pero bayad na. Di ba ebidensya na yan? Yeah. Di ba may mahuli ka na doon? Huliin mo yung Department of Public Works na nagbayad. Huliin mo yung COA, wala siyang ginawa. Huliin mo yung contractor na sabi ginawa niya. Meron ka ng kaso di ba? Hindi na nga kailangan yung committee. NBI, walang ginawa. Nireport ng presidente mismo. Uy, presidente na nakatayo dyan. Sinasabi, bayad na, tapos walang tayo. Abay, dapat ang NBI, dapat ang DOJ, dapat ang mga piskal, huliin na natin yan. Mismo presidente na yan. Wala akong nakita gano'n hinihintay pa nila yung natutulog ang gobyerno. Dapat talaga, pag nakita mo na, klaro-klaro, file na ng kaso. Sinasabi sa Mindoro, ang laki-laki ng project doon, bilyon-bilyon. Tapos gibala yung simento, huli na kagad yun. Di ba? Manipis yung mga bakal. Huli na yun. Mula pa ng 1901, papalit-palit yung presidente, papalit-palit yung nagugobyerno. Pero, yung takbo ng gobyerno, pareho pa rin. Yung takbo ng buhay ng tao, pareho pa rin. Since 1901. Tapos nagkaroon ng independensya ng 1946. Hindi na nakikialam daw yung Amerikano. Pero, wala pa rin gumanda yung ekonomiya ng panahon lang ni Garcia. Yung import substitution na sinasabi ni Dick. Pero pagpasok ni Macapagal nung sumunod na eleksyon, ni-reverse niya yung policy. From Filipino First policy, ginawa niyang decontrol. Sige, tambak niyo lahat dito yung mga produkto ninyo from abroad. Patayin natin yung industriya ng Pilipino. Yung mga nawala ng trabaho dahil nagsara yung mga pabrika, dalhin nyo sa Saudi Arabia. Policy ba yun, di ba? Sino yung gumawa ng mga policy? Mga taong nasa gobyerno. Anong dapat nag-uumpisa? Tama ka dyan, Jimmy. Ang dapat nag-uumpisa doon sa paggawaan ng patakaran. Ang Kongreso, ano yung mga patakaran na nagsasabi na ito yung dapat na economic policy? Buti pa si Trump Ang unlad-unlad na nung Amerika, nung pagkaupo niya, America first. Di ba? Dito nag-Filipino first policy si Garcia. Filipino first. Gumanda yung ekonomiya. Binaligtad ni Macapagal. Nagbabackfire, ma-mention mo si Trump, nagbabackfire naman sa kanya. Pero tama yun Unahin mo yung bayan mo. Lorna, sabi ko lang, natatanda mo, Jimmy, mayroon tayong binayaran ng reparations ng mga Hapon after the war. Ano nangyari doon? Nawala. Nung mga bata kami, nagdadasal kami. Ginoong Garcia, napupuno ka ng kwarta, ang mga reparations ay napupunta sa iyo. Binigyan mo kami ng pahol na pinagpala at kayo naubos na ang pera ng reparasyon. Hindi natin nagamit ang sabi ng mga araw ng mga tao yan. Nawala talaga yung reparasyon. Wala yung shipbuilding. Dapat nakapag-shipbuilding tayo. Wala lahat yan. Pero wala tayong ginagawa. Wala tayong ginagawa. Katsaw lang tayo ng katsaw. So, kailangan talaga may gagawin. Kaya ngayon, natutuwa ako. Sabi ni Marcos Capon, ako nagsimula niyan, tatapusin ko yan. Biglang kinailan na si Romualdez. Di ba? Pisa niya. Pinailan na ngayon si Saldico. Si Saldico. Di ba? Dapat tulungan ng bayan yan na ma-pressure lahat yung mga prosecutor, lahat ng husgado. Bilisan nyo. At kailangan lahat ng abogado tulungan yung prosecution. May kaso yan, mayroong ebidensya dyan. Habulin nyo yan. Pagka na-solve yan by December 15, may na-convict, ay papalakpak tayo. Ang problema, the reality, Senator Dick, ang problema is, kung minsan mga abogado,
Kasi ang mga totoo yan. abogado ngayon hindi para sa bayan, para sa bayad. Hindi ba? Bayan. You can Para always scholar get ng UP, sabi para sa bayan. Scholar ng bayan, hindi ka ako. Scholar para sa bayan. Di ba? Tama Ganun yan. yan. Okay. So, we go back to Dispalangado talaga pananaw natin eh. We go back to ito, yung nangyayari sa bayan natin kasi accountability tayo, volunteerism, accountability and all that. Let's go to the last 10 minutes kasi 18 presidente na 18 sabi nga ni since nung unang labanan Quezon Aguinaldo sabi nga totoo yan. 18 presidente na. Hindi lang yun. Yung pati si Mrs. Vincent tumakbo laban sumuporta kay Aguinaldo. Diba? Sabi nga ni Senator Dick, we need 20 more years, and that's three more presidencies para mamatay na silang lahat. Para the young, actually that is yun ang nangyari sa atin because of martial law, Martial law, because of martial law, wala yung mga young leaders natin. Di ba? Nawala lahat. Nawala lahat ng mga young leaders. So now we have recycled leaders, You were the youngest. Let me go to this topic. You were the youngest in the Constitutional Convention. Ang marami nagsasabi, hindi na pwede yung mga reform. We now need, for instance, we trace corruption to the party list system. We trace corruption to political dynasties. We trace corruption to a lack of a bi-party political system. Hindi ba ang pwede lang gawin dyan constitutional convention kagaya ng ginawa niyo nun? Nung gumawa kayo ng bagong constitution. Bakit may corruption? Short of a revolution. Diba? Yes. Or maybe corruption. Maybe talagang dapat I don't know how to institutionalize. Bakit wala nagtatanong bakit patindi yung corruption? Palitan natin ang constitution. Wag nang matanggal. Mabawasan man lang. Wala na yung party list. Kaluwa na. Okay, Senator Dick, you think kasi hindi na pwede yung mga rally-rally ngayon, I mean, it's very useful to have various. But do we really need systemic, organic change, and that can only be done by a constitutional convention, hindi assembly na congressmen and senators, pero a constitutional convention where people who are knowledgeable or who love the country, yung mga academe, yung mga talagang labor groups diyan, get elected to a convention where titignan nila. Lorna, ang problema, halimbawa, yung Constitution of 1987, may nationalist provision yan na dapat gagawa ng enabling laws for it to be implemented dahil roadmap towards development Ngayon, may enabling laws na ba since 1987 ng nationalist provision? Wala. Anti-dynasty law. Asan ang enabling laws? Bakit walang enabling laws, di ba? O dahil kung Kongreso mapalitan, sila tatamaan. Di ba? Kaya sabi sa judge ko, Jimmy, Lorna, sabi mo American Constitution, pag nag-amend sila ng Constitution, First Amendment, Second Amendment, hindi sabay-sabay. Oo nga. Kasi pag sinabay-sabay mo, nahihilo ang tao. Oo. Di ba? Di ba rin kumasok sa isang plebisito? Second First Amendment, Second Amendment, boboto mo. Di ba? Freedom of speech, number 1, di ba? Oo. Yung right to bear arms, di ba? Yeah. Isa yan. Sinusundan yan. Halimbawa dito, huwag natin sabihin 3-year term. Bakit yung 3-year term, walang ginagawa yung mga congressman at saka mga mayor, kundi mga kampanya ng mga kampanya. I don't mind having a 6-year term, provided mid-year, magtasabi ang mga tao, gusto namin palitan, meron talagang tinatawag na recall. Di ba? Kasi kailangan mahaba talaga Kasi, tingin mo, si Lee Kuan Yew, ang tagal sa Singapore. Nagawa nila lahat yan. They can cite also a lot of this. Sa Amerika, every 2 years, nagbabago ng congressman. I'm not in favor of that. Dahil panay politika nangyayari. So, sinasabi ko, that's one, na pwedeng palitan dyan. Pangalawa, dagdagan naman natin ang qualifications ng mga tatakbo, di ba? Hindi naman pwedeng... pulis nga, pag pulis nga dito, kailangan college graduate para magpulis. Ang presidente, hindi naman kailangan college graduate ang presidente. Or may...
Bakit hindi tanungin yung curriculum? Tama ba yung pinag-aaralan? Bakit Tama. hindi, Sa our educational bakit hindi lumalapat at umuunlad yung bayan? Oo nga. Hindi ba kailangan rin values formation? Kasi miski anong isulat mo dyan sa papel, kung hindi magpapalit ang puso at ang isip ng tao, and you start with the youth, and that's education. Dahil paano magpapalit siya kung di nila naintindihan yung konstitusyon? Correct. Sinabi lang ng mga tao, sino nagugutom, taas na kamay. Yan, panado na yung konstitusyon. Lahat yun. Inaprubahan lahat. Dapat isa-isa para naintindihan. Correct. Dapat hindi nga ata nagbabasa ng Constitution ng mga senador at congressman. Wala talaga. Okay. We have 8 minutes remaining. As chairman of the Philippine Red Cross, marami tayo kasi kung meron tayong man-made disasters in Congress and in the Senate and with our cabinet ministers, meron tayong natural disasters. No? You have risen the call at sinabi mo na tama ba, Chairman Dick Gordon, that there will be one big earthquake coming at we should prepare for that? Kasi lahat tayo natatakot sa one big earthquake na yan. Every day we prepare for that. Whether it's small or big, we prepare. Kaya di ba, 4 yung P natin. Predict, plan, prepare, practice. Whether big or small, magkakaroon tayo. Kaya tayo laging una eh. Correct. Because na-predict natin yan eh. Timo, nauna tayo doon sa kwan. Sinabi lang ni President Marcos, kailangan natin ng tent. Sinaraan pa siya, sabi COVID tent rin binigyan natin. Overnight, may tent tayo, di ba? Marami na to trauma. Nilagyan natin ng sine. Parang yung mga bata makapanood, nilagyan natin ng swimming pool. Wala sa game book natin ng Red Cross yan. Pero maraming bata na natataranta, natatakot, na-traumatized. Sabi ko, lagyan natin ng maliit na swimming pool. Ano lang yun? Mura lang yun. Ang tuwa-tuwa ng mga bata. Pero, ngayon pala, nagbabalak na tayo ng yero, kahoy, pati yung mga pang-seats yung mga kahoy. Meron tayong shelter kit. Nagbabalak na tayo. Pero hindi natin mabibigyan lahat siya. Kailangan, sintayin natin kung sino talaga ang pinakahirap. Gaano kalaki ang pondo ng Red Cross taon-taon? Alam mo, ang pondo namin, Jimmy, sabihin ng mga tao doon sa Red Cross, Sir, 3 billion ang budget. O paano nyo kukunin yung budget na yan? Saan nyo kukunin? Kung di naman tayo nanghihingi. Alam ni Lorna yan. Kaya sabi ko, meron akong ID card. 1,200. Benta nyo yan. Pagka nakuha ka, libre ka sa ambulansya, sa dugo, sa libre hospital. Ka sa hospital, 200 pesos for 2 months. At saka libre ka sa dugo. Pero mo, 1,200 lang yun. Pag namatay pa yung binigyan mong kalaban mo, namatay siya, mabayaran pa siya ng 300,000. Doon ko kinukuha yan unti-unti. At saka yung mga kaibigan natin, magtatayo tayo ng molecular laboratory. Kakausapin ko yung mga Ayala, kakausapin ko yung mga kaibigan natin na nagbigay ng mga 25 billion para matayo yung molecular laboratory. Na-save tayo sa COVID dahil nakikita natin, baka yung katabi mo may COVID na, hindi nagte-testing. Yung mga ganyan, kailangan mabilis tayo. Pero pag humingi tayo ng pera sa buong mundo, hindi ka bibigyan. Alam mo ba, Jimmy, nung araw, umuupo ko dyan, walang kontribusyon ang Philippine Red Cross sa international. So, naipahiya ako. Hindi pwede ako. Magbabayad tayo ng kontribusyon. Nagulat sila. Uy, may bagong sheriff in town. Nagbabayad ng kontribusyon. Mano pa, tinamaan ang Amerika ng Katrina. Abay, sabi ko, magbigay tayo. Ano bibigyan natin? Mag-raise tayo. $25,000 lang kahit na konti. Nagbigay tayo. Nilagay ko pa sa embassy. Iba na ngayon. Ang Red Cross na nagbibigay. Pagka tayo ngayon ang tinamaan, katulad ng Yolanda, binigyan tayo ng 18 billion. Pinakita ko naman, ito yung mga bahay, ito yung mga nakatira, may litrato, ito yung bubong nila, kulay pula. Nakikita nyo, ayan ang binigay ng Switzerland, ito ang binigay ng Japan, ito ang binigay ng China, ito ang binigay ng gano'n. Makikita mo sa litrato. Kaya malakas ang Red Cross sa buong mundo. How many volunteers? Tinatanong ni Jimmy sa break. Ilan ba ang chapters natin and volunteers? And how do you get to be a volunteer of the Philippine Red Cross? Alam mo, sa batas, alam mo naman, Lorna, di ba? Oh. Any person can be a member of the Red Cross. Kaya Amerikano ka, kaya Ichik ka, kaya Pilipino ka, you can be a member. Kaya nga yung card natin, membership card yun, contribution yun, hindi transaction. Bibili ka, may kapalit. Member ka, para ikaw matutulungan ng Red Cross. Makakatulong ka rin pagka nag-iba yung tulay, tumataas ang ba, pwede ka tumawag sa 143. We have 2 million volunteers. 2 million yan ang pinipilit kong gawin.
Dumudugo ako dyan araw-araw. Kailangan yung mga chapter, magsasubmit. Kailangan kilala mo yung volunteer mo. Pagka tinawag mo, baka sabihin, nakalimutan ko ng volunteer ako eh. Kaya nakita mo, nung nag-speech ako sa Concon, sa ating convention, sabi ko, ang next lap natin, iti-train natin lahat yan, 2 million na yan, at may ID card lahat yan para alam nila may duty sila. Eh ngayon lang, wala pang training. Nakita mo, kahit isang tayo pumunta. Ilang disaster yung dinaan natin ito nakaraan 2 buwan. Nagpunta pa tayo sa pinakamalayo, sa Batanes. Nagdagat, dumaan ng dagat sa mga volunteer natin, natulungan natin. Tapos sumunod dito sa Masbate, sa Kabigulan, natulungan natin. Tapos sinumaan tayo ng earthquake sa Cebu. Tapos sinumaan tayo ng earthquake doon sa Mindanao. Tapos sinumaan na naman tayo ng bagyo ngayon. Eh talaga hindi na tayo magkaugaga. No. Ang volunteer natin nandun lahat. May water tankers, meron tayong mga payloader, meron tayong mga doktor, meron tayong mga nurse. Yan ang kagandahan ng volunteerism. I endorse it to everybody. Kaya yung mga apo ko, nagbo-volunteer sila. At nagre-raise sila ng pera para meron silang panglaban pagka may disaster. One of the pillars, 1 minute to go. Kulang na tayo ng dugo. Yun ang problema lagi, no? Ng kulang tayo ng dugo. No. Lorna, paki-announce mo dyan. Anybody can ask blood from the Red Cross. Okay. Anywhere in the Philippines. Anywhere. Sasagutin ko. May dugo tayo. Kung malayo yung chapter, papadala ko by aeroplano. In fact, yan ang pinakamalakas natin. Yan ang legacy ni Rosa Rosal. Nagkaroon tayo ng consciousness sa blood dito muna sa Metro Manila. Pero ngayon, we have 109 chapters na may blood bank. Araw-araw nagre-report yun. Kung kulang yun, papadala natin. Tapos sige, mag-i-kayat ka. Every day, there is bloodletting going on. Wala tayong kulang sa dugo. In fact, number one na nagbibigay ng dugo ang Philippine Red Cross, even more than the Philippine government. Your last words, Senator Richard Gordon, Chairman, Philippine Red Cross. Your last words to our viewers and listeners. Both of you, si Jimmy, matagal ko lang kaibigan dyan. Ikaw, lalo ka na. Matagal na tayo magkasama. But that's why it is so important na tayo nag-uusap, not as just as friends, but as patriots. Dapat, ano ang role natin? Anything I do in my life, what is my role in changing my country for the better? Yan ang dapat talungin ng bawat Pilipino. Ano aking tungkulin para mabago ko ang bansa? Anong tungkulin ng Red Cross? Anong tungkulin ng Olongapo, ng Subic, ng tourism? Kaya meron kang direksyon. Ilang gusto ko sabihin sa lahat. Anong tungkulin nyo? Tumulong kayo, huwag kayo maghintay. Sumama kayo sa Red Cross, sumama kayo kung saan nyo makakatulong, tumulong tayo. On that note, maraming salamat and sorry to take you from your wake, Chairman. Laging handa ang Philippine Red Cross. Tatamo ba ako kay JB? Ay, susunod na. Hanggang sa susunod. Susunod na po, IC Balita Tanghali with Celi Ortega Bueno and Raul Esperas. Dito po tayo sa Laban para sa Karapatan. Attorney Lorna Patao Kapunan with Jimmy Regalario. Hanggang sa susunod na Sabado, dito tayo uli sa Laban para sa Karapatan.